Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Congressman Kiko Barsaga 17 minutes ago. Sabi niya, response to a statement made by Senator Win Gatchalian. Ito ang pahayag ng senador. The solution to corruption is not cutting infrastructure spending. The answer is to jail those who stole public funds, make them accountable, and improve governance. Okay? Dapat ikulong itong mga kawatan at maging accountable sila, pagdusahan nila, at kailangan ng good governance. Ito naman ang response ni Congressman Kiko. Sabi niya, you are too idealistic. We are both aware that no one will be imprisoned for plunder. Walang makukulong ni isa dahil sa pandarambong sa pagnanakaw. Agree ba kayo? Okay sana kung mangyari yung sinasabi ni Senator Gatchalian, dapat may makulong. Yan ang sigaw ngayon ng sambayanan. Ikulong ang mga mastermind. Kasi kung ang sa ngayon, naikulong lang nila si Sara Diskaya. Is there justice? Happy na ba kayo na si Sara Diskaya lang nakakulong? To me, hindi. Kailangan ang mga maikulong nila yung mga malalaking isda. So, maganda, idealistic nga yung sinasabi ni Senator Gatchalian. Agree ako doon. Kahit bilyones ang pondo sa infrastructure, no problem. Basta, sampulan sila. Kasi kung mayroong mga mastermind, masampulan. Example, Saldico. Isa sa mga mastermind. I'm sure of it. Kaya lang, nagtatago naman ngayon. Wala namang magawa itong administrasyong ito para hanapin nasaan siya. O di, tinatawan lang tayo ni Saldico. Hanggang ngayon, si Saldico man lang ang sigurado na may warrant of arrest na makukulong sana. Kaya lang, nagtatago. Where is Saldico? O, diba? So, sa tingin ko lang, opinion ko lang ito, matatapos na lang ang termino ng administrasyong ito, hindi na nila mahanap nasaan si Saldico. Secured na si Saldico. I don't know kung saang bansa siya. Nakakuha na siya ng citizenship sa bansang ito at protektado siya. Kaya nagpapatulong na ang administrasyong ito sa mga OFWs na picturean nyo naman si Saldico. Kung makita nyo, nung hindi pa nagsalita si Saldico, hindi pa niya binunyag yung kanyang mga nalalaman, diba, galit ang karamihan, mga OFWs, binabantayan na saan si Saldico. Ngayon, wala na. Hindi namin pipicturan. Bahala kayo, gamitin nyo ang inyong intelligence and confidential funds para hanapin si Saldico. Yun, Saldico lang. Yung iba pa, meron na ba? Wala. Kaya idealistic lang yung sinasabi ni Senator Gatchalian. Maganda sana kung mangyari, kailan I doubt it. Good governance, tama yun. May makulong, tapos sabayan mo ng good governance, walang problema. Ituloy yung mga flood control projects. Kasi ako, lumaki ako sa isang bayan, nasa tabi kami ng malaking ilog. Ang hirap kaya yung mabaha. Kaya lang nung nalagyan ng
diki o flood control structure yung lugar namin. Yun, nahinto ang pagbaha-baha. Hanggang ngayon, buhay pa yung aming diki sa aming bayan sa Bangarlaon dahil maganda ang pagkagawa. Noong panahon yun, panahon pa ng mga naunang presidente, magandang pagkagawa. Ngayon, pinagmamayabang ng Pangulo ang kanyang 5,500 flood control project. Nandyan lang yan. Nabangga lang ng barko. Nandyan lang yan. Malakas ang hangin. Nandyan lang yan. Na-overwhelm dahil sa climate change. Lumalabas ngayon. Niloloko lang pala siya. Nabuking na paldo. Siwalap na mga palpak pala ang kanyang mga flood control projects na pinagmamalaki. So, nasaan ang good governance? Wala. So, hanggang idealistic na lang ba tayo? Wala na mga yung latest survey ng Pulse Asia, December survey nila, halos lahat ng Pilipino, mga respondents, 94% naniniwala na sobrang pagkatalamak ang korupsyon sa administrasyon. So, good governance. Yung nabasa kong post, yung Ombudsman Boying Rimulya, ayaw niya nang magbigay ng date kung kailan may nakukulong. You have learned our lesson, sabi niya. This is mas maganda. Wala namang sila man lang nag-impose ng deadline nila before December 15 may makukulong na. Tapos in-adjust bago magpasko, wala silang Merry Christmas, wala pa rin. Bago mag New Year, wala pa rin. So ngayon, tatapos na naman ang Enero, wala pa rin makukulong. Kaya agree ako, walang makukulong na mga malalaking isda. Yan lang, Sara Diskaya, mga iba pang mga kontraktor, mga DPWH engineer. Ayun, to me, mga dilis ito, mga malilit na isla. Kaya lang pagdating sa mga masterminds, mga mambabatas, I doubt it. Talagang hanggang panaginip na lang tayo. Kaya salamat, Congressman Barsaga, sa iyong real talk na wala talagang makukulong ng planga. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Kalamdig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pak para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Ang natagaan og sin. So mao na ni ang iyang balay. So mao na ni ang itsura sa balay sa ni Angkol sa tagaan mo og gero. So makita gid nimo nga mga dako na kayo og buslot oh. Mga dako na gid kayo og buslot. So karon Kol, pila na ni katuig ang inyong balay nga inaani nang itsura sa inyong mga atop? Mga 15 na gini katuig. 15 na katuig. Oo. So ngano man sa kadugayon na nga 15 na katuig ug buslot na kain yung atop, wala gid mo nakapuli og atop. Mo lagi problema lagi, lisod kay panginabuhi. Lisod kayo ang panginabuhi. Oo, natay makuan na igor sa pamilya. Igor sa pamilya gyud. Tungod sa kalisod wala mo nakapalit og yero. Hindi gid makaya palito. Hindi makaya paliton. Bisan pa ang kuan, unsa daw imong trabaho Kol? Magkuan ra magsakom-sakom. Mag-uma lang. Mais. Oo. So naa pa ka estudyante? Naa. Pila ka bukang yung estudyante? Tulo. So unsa na yung mga grade? Kaya isa na eskwela ako sa college pero gobyerno lagi gyapon nang kuan kay di man ako makaya. Di na makaya gyud. Oo. Tungod sa kalisod. Ang isa grade 11. So lisod gyud. Sa kuan. Sa allowance sa atong estudyante. Oo.
dako kay salamat sa Ginoo ug labi na sad sa naghatag sa amo alisin nga maayuhan na gid amo ni among kuan. Yung balay. Among balay. Oo. So salamat ka. Salamat Oo, kayo, salamat salamat sa Ginoo.